Merry Christmas, teddy bear. Dalawa pala tong teddy bear ko eh. Isang brown teddy bear and light brown teddy bear. Tsakadal. Tsakadal pala yun. Ayan, last day of school for this year. Half day lang siya. Ayan. Half day lang sila. 3時間休1息時半。そう、から待っててね。でもあれはあるよねなんだっけ休み時間うん。はい。 Tirashay. Kiyosete ne. 行ってきます Tirashay. Nani? なんかさあれみたいパブジスのところこうやって上あ Ah, る super pagi no. なんか天国みたい Mapag ngayon. Ay. Tirashay. Love you. Tirashay. Ayan, biyahe na muna tayo. Good morning sa inyo. Batiin ko na kayo ng Merry Christmas po sa inyong lahat. And ngayon nga araw nga ay December 25. So, Christmas Day. Oh, medyo mapag ngayon. Foggy Christmas. Hindi na makita yung mga establishment sa dulo. Oh. So, today is Christmas Day. Pero may pasok tayo ngayon, no? May pasok ako ngayon sa trabaho. Kasi dito sa Japan, hindi po uso ang bakasyon kapag Christmas Day. Ayan. Sa atin kasi sa Pilipinas, karamihan sa atin sa Pilipinas, bakasyon na kapag Christmas Day. Ano? Naalala ko dati nung nagtatrabaho ako sa bench. Nagtrabaho ako dun as sales clerk. Nagtitinda ako ng mga sapatos. Lalo na kapag Christmas Day, nako, sobrang daming bumibili. Siguro yun yung mga pinamasko nila nung Christmas. Nagtrabaho din ako sa hardware workshop. Sa mga SM malls yan. Sa SM San Lazaro, SM Manila, SM Robinson Galleria, SM Mega Mall. Nagtrabaho din ako sa SM Mega Mall. Tapos naging vendor din ako ng Siomai House. Nagtitinda pa ako ng siomai dati. Napakasarap ng Siomai House, promise. Malinis yung kanilang tinitinda. Ayun, kaya ko lang naman nakwento kasi nga naalala ko na every Christmas may pasok pa rin kami noon. Ganun trabaho kasi every Christmas may pasok pa rin. Ilan sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas, alam ko wala na silang pasok kapag Christmas Day, no? Maligayang Pasko nila. Kung sa atin sa Pilipinas, maligayang Pasko, dito naman maligayang pasok. Kasi may pasok po kami sa trabaho ngayon. Ayan, again, Merry Christmas po ulit sa inyo, no? Sana naging maganda yung Noche Buena nyo. Ano bang mga handa nyo last night? Kasi kami ng spaghetti, ng fried chicken, tapos bumili lang kami ng mga fruits. Dito pa rin kami nag-Christmas sa apartment, and yung New Year namin, baka doon na kami sa bagong bahay. Nakakamiss ang Christmas sa atin sa Pilipinas, sa totoo lang. Pero siyempre, hindi tayo pwede umuwi every Christmas. Kasi unang-una, budget, tapos may trabaho, and also kapag umuwi ka ng Pilipinas, doble ang gastos. Mas magastos kapag Christmas Day, no? Maraming makaka-relate na OFW. Ayan, kapag umuwi ng Christmas, sobrang gastos, mas magastos. Kasi kahit yung mga hindi mo inaanak, nagiging instant inaanak mo agad, no? Tatawagin ka ng ninong, tatawagin ka agad ninang. Although masaya naman yung ganun, kaya lang syempre yung budget no? Hindi, mahirapan tayo sa budget. Wala nang makita oh. Merry Christmas! Ano sa Tagalog ng Merry Christmas? Maligayang Pasko. Hindi. Ano? Maligayang pasok. Maligayang Pasok. Kasi may pasok tayo. Ay, Paskong Pasko. Maligayang pasok! Maligayang Pasok na. Ayan, kakalabas ko lang ng office and magtatrabaho muna ako sa labas.
Ayan, so dahil ngayong araw may trabaho ako. And so, ngayong araw nga po, titingin ulit tayo ng mga property. So, marami uling nag-request na makapag-video ulit tayo ng ganitong klaseng vlog na kung saan pinapakita yung mga available property dito sa Japan. Naalala ko tuloy yung last time na nag-vlog ako sa mga bahay-bahay. Ayan. Tapos isa sa mga bahay na pinakita ko sa inyo, yung may used house na bahay, na habang nagbablog ako doon sa loob ng bahay na yon, ayan, meron lang akong narinig doon sa baba ng bahay. Ayan. Tapos wala naman ako sinabi na may nagmumulto, no? Sobrang daming nag-comment doon na sabing ganon, ba't daw ako nananakot? Samantalang wala naman po ako sinabing meron na akong nakitang multo. Kayo lang po yung nag-isip na baka may multo na doon or baka may namatay na doon. May nagsasabi pa na may anino daw sa likod ko. Samantalang ako rin po yung nakita nyo na yun kasi salamin nga po yun. Tapos may nagsasabi pa na hindi dapat ako nagbablog ng ganun kasi tinatakot ko yung mga posibleng bibili. Ayan, wala na raw bibili sa bahay na yun. Actually, ayan, dahil nga dun sa post natin na yun, sold na po yung bahay na yon. Yes, nabili na po yung bahay na yon. And marami rin nagtanong kung saan nga yung bahay na yon. And maraming naging interesado. Kasi nga, maganda naman kasi talaga yung pagkakagawa dun sa bahay. Sobrang kakaiba kasi. Sabi kong nakatulong yung vlog natin na yun kasi nabenta agad yung bahay na yon. Kasi sobrang mura kasi talaga niya. Kung iisipin mo sa ganong kalaking bahay, sobrang mura nung price niya. Huwag na natin isipin yun kasi ngayong araw may papakita ko sa inyo. Sobrang magagandang bahay na available ngayon. Ayan, katatayo lang nitong mga property na to and malay nyo, isa na kayo sa mga magiging may-ari ng mga bahay na to. So yan, talagang literal na maligayang pasok tayo ngayon kasi magtatrabaho tayong maigi ngayon para maipakita sa inyo yung mga property. Ayan, para may idea kayo kung ano yung mga itsura ng bahay din dito sa Japan. Turn left. Ayan, may mga ginagawang bagong bahay dito. Nasa likod yung mga papakita ko sa inyo. Kasi nakita ko may mga mga banderitas dun eh. Ayan mga gumagawa na sila Okay. So ito parang may nakabili na Ito tayo sa dulo. Ayan yung mga property na papakita ko sa inyo. Tapos may ginagawa pa rito sa kabila Ayun ang mura niya Kitang-kita nyo na agad 1,990 mang 19,900,000 yen lang yan. Napakaganda na. So ito na yung mga bahay na property na available ngayon. So itong isa na to available yan. Tapos itong pangalawa ay parang nabili na. Ito nabili na to. So itong una available yan. Itong pangalawa nabili na. Unahin na natin tignan tong unang property. Ang presyo po niya is 19,900,000 in yen. Tapos ang monthly lang po niyan is 54,113. Ayan, estimated. Okay, pasok tayo dito. Ayan, meron na siyang mailbox. So, may maliit na space dito. Yung kapitbahay niyo, ang ganda ng bahay Tapos may space din dito sa likod. Ayan, pasok tayo sa loob. Okay. Wow, ito yung genkan Ayan po yung genkan natin. Ayan po yung genkan niya. Meron na rin siyang shoe cabinet. Ayan. Okay. Ang lawak ng genkan niya. Tapos, yung kitchen, nandito na agad. Then, yung bathroom. Ayan. So, sa bathroom po kasi laging makikita yung switch. So, on lang natin yan para magkaroon ng ilaw. Ayan. May ilaw na lahat. So, meron po ditong wash area. Tapos, washing machine. Dito nilalagay. Ito po yung bathtub niya. Ayan, ofuro. Saka bathroom. Ayan, shower area. Tapos, yung kanyang kitchen po. Ito po yung kitchen niya. Ayan. Ito po yung kitchen niya. So, gas stove. Ayan, merong
May exhaust fan din dito. Yan po yung tsura ng kitchen. Tapos buksan muna natin yung yung ito kasi po yung unang ginagawa namin bago kami mag-film ng videos. Yan po yung ginagawa namin. Bubukas kami ng mga shutter, mga bintana. Tapos binubuksan namin yung mga ilaw bago kami mag-video at take ng photos. Ayan, meron din po siyang Japanese room na meron namang pwede mo isarado yan. Ayan. May Japanese room, tatami area. Tapos yung Japanese room, meron siyang cabinet dito. Pakita ko sa inyo yung cabinet. Malaki na rin yung cabinet niya. Okay. Punta tayo dun sa may second floor. So, mula dito sa tatami area. Ayan, bago tayo makit ng second floor pala. Teka, sarado natin yung pinto. Ang lamig. Ayan, bago tayo makit ng second floor, meron ditong toilet. Ayan. Ayan, nakita tayo sa taas. Okay. Yan, pagkakit sa taas, merong maliit na space dito. Yan. Pagkakit ng taas, meron din uling toilet. Tapos, meron siyang 3 rooms. 1, 2, 3. Tapos ito, may space dito. Pwede kayong maglagay ng cabinet. So, ito yung first room. Ayan, ganyan siya kalaki. Tapos, may bintana na. Tapos meron na rin siyang cabinet dito. Ayan, meron siyang cabinet. Okay. Punta tayo sa second room. Ito yung second room. Okay. Yung second room, meron siyang space dito. Tapos, meron din siyang cabinet. Ayan, para sa mga kids. Ayan, may cabinet na rin siya. Mula rito, makikita mo na yung balcony area. Pero bintana lang siya. Sa third room naman, ito yung third room. Ayan, sobrang laki ng third room. Oh. Ang lawak ng niya. Tapos meron siyang walk-in closet. Ayan. Para sa mga mommies. Then meron siyang balcony. Master bedroom. Tapos punta tayo sa balcony. Ito yung balcony niya. Ito naman yung balcony area. Sobrang laki din. Tapos, ayan, pakita ko sa inyo yung view sa labas. Kapag galing ka ng balcony area. Ayan, malaki. Malawak din yung parking area niya. 2 parking spaces. Ayan. Gumagawa sila ron ng bagong bahay, oh. Bali, ang bahay na to ay matatagpuan dito sa Otashi, Gunma Prefecture, Shimotajima. Sukat ng land area is 208.93 square meters. Yung house area naman is 108.47 square meters. Ayan, so 4 LDK plus walk-in closet. So ang halaga nga niya is 19,900,000 in yen. And monthly niya is nasa estimated 53,200 yen only. Sa ganitong kalaking bahay, ganitong kalaking lote, sobrang mura po nun. Tapos lahat na ipapakita ko sa inyo mula ngayon, ayan, lahat yan ay earthquake resistant design, long-term quality housing standard, energy saving construction, BELS certified, energy efficiency level grade 6, and housing performance evaluation included. Ayan. Yung features naman niya, system kitchen na siya, bathroom dryer and ventilation, warm water bidet toilet, TV monitor intercom, ayan, ample storage, including walk-in closet and parking spaces. Ayan. Kung gusto niyo yung property na to, mag-message agad kayo sa Entrance Japan Homes Facebook page namin or tumawag kayo sa number na nasa screen. Ayan. So marami pa ako ipapakita sa inyo kaya punta na natin agad. Bukod pala dito sa bahay na to na available ngayon, ito sold out na.
And itong bahay na to available din. Ito ay bungalow type naman siya, wala siyang second floor. Kaya silipin na natin to. So may extra area dito. Ang ganda nito kasi may area dito kung saan pwede kayong tumambay kahit nasa labas lang kayo. Ayan. So may space dito kung saan pwede magtanim siguro. Then yung parking space niya, 2, 3, hanggang 4 pa. Pwede kang mag-park dyan. May mailbox na rin siya. Tingnan natin yung loob. Ayan. May space dito para sa mga payong, sapatos, or tsinelas. Pwede rin dyan. Ayan. Ito yung kanyang genkan. Sobrang spacious din kasi ang laki nung ano niya, oh. Ang laki nung lalagyan niya ng sapatos. Para saan tong pinto na to? Ba't may pinto dito? Ba't kailangan pa ng pinto dun? Pwede namang wala ng pinto yan. Medyo madilim pa. So, pagpasok mo sa loob, ayan, makikita nyo yung toilet. Ayan. Ayan, from genkan, ito yung toilet. Kadalasan talaga malapit sa genkan ng toilet. Kasi sinasabi nila, para if ever na may bisita kang nasa labas, pwede silang mag-toilet dito sa loob. Ayan. So, dito na tayo sa bathroom area. Ayan. Pusan natin yung ilaw. Okay. Nice. Okay. From bathroom area, ayan, merong space dito para sa mga towels. Ay, hindi. Space pala to para sa washing machine. Wash area, shower area. Ayan, may shower, saka ofuro. Hindi mawawala yan. So, pwede na rin kayo magpatuyo ng damit dito kasi meron tong heater sa loob. Kung saan pag after nyong maligo, madaling matutuyo yung banyo. Ayan, mula sa CR, merong space dito ng cabinet. Ayan. So, medyo nakakalitot. So, may pintuan dito, may pinto doon, mayroong pinto dito. No? So, ito siguro ay banyo uli. So, 2 banyo. Tapos, ito yung first room. Ang natinid sa pinto, sobrang lawak ng first room. Tapos, meron na rin siyang walk-in closet. Ito. Pwede ka magsabit dito. Pakita ko sa inyo yung walk-in closet. Ito po yung walk-in closet niya. Hanggang dito sa gilid. Okay, punta tayo sa second room. Second room. Okay. So, dito genkan, dito yung toilet, and dito naman yung kitchen area. Ayan. Tapos, andun yung living area. Ayan, kitchen area, ito. So, meron na rin siyang exhaust fan. Buksan muna natin yung mga shower. Para lumiwanag. So, mula dyan sa kitchen, merong space dito for dining area. Ayan. Tapos, makakalabas ka na rito sa tambayan natin. Merong living area. Sobrang lawak din. Tapos, may pangalawa at pangatlong room. Kanina nandun yung room na isa. Pangalawa, pangatlo. So, bagay na bagay talaga to sa mga may bata or may mga kasama kayong senior. Okay. So, hindi na nila kailangan umakyat ng hagdan kasi yung lahat ng room nasa baba na po. Ayan, ito po yung ito yung second room. Pero na rin siyang cabinet. Ayan. Sarado naman natin yan. Tapos, punta tayo sa third room. From second room, punta tayo sa third room. Ito naman yung third room. Same lang din dun sa kabila, sa second room. Ayan. So, 3 rooms ang meron sa bahay na to. Ayan, kung nagustuhan niyo yung bahay na to, ang presyo nito is 22,900,000 in yen lang. 3 LDK, meron siya ang walk-in closet. Dun sa una nating pinakitang bahay, same lang sila ng features kasi magkakasama lang to sa isang parang village.
So, punta na natin agad yung pangatlong bahay na titignan natin. Tara. Oh, dito pala. So, isa, dalawang bahay lang yung na-check natin dito kasi yung ibang bahay kasi inaayos pa. Under construction pa kasi yung ibang bahay dito. Tapos yung dalawang bahay dito na okay na, sold out na po. Ayan, nabili na sila. Puntahan ko naman yung ibang property na malapit lang din naman dito, mga 5 minutes lang ang biyahe. So, Gunma Prefecture pa rin siya, Otashi. Ayan, so nandito na tayo sa mga panibagong property. Yung property na to, magkakasunod sila. Ayan. So, bali 6 na property to. Yung isa, dalawa, tatlo, sold out na rito. So, 3 lang yung maipapakita ko sa inyo dito. Itong, yung dulo available pa. Ito, hindi na available. Sold out na to. Tapos, itong pangatlo, available pa. So yung pang-apat, available pa rin 'yan. Pati yung pang-5, itong puti, available pa rin. So 4 pala yung property na available dito. Yung dulo, yung kulay brown, ayan. So corner lot siya. Sold out na rin to, yung dulo. Ayan, kakatapos lang natin. Time check. Ayan, time check po 2:30 PM. Pag may nagustuhan kayong property or basta Kanto region katulad ng Tokyo, Kanagawa, Ibaraki, Chiba, Saitama, Gunma, and Tochigi. Meron din tayo sa Shizuoka, pati na rin sa Nagano. Yung huling na-approve po sa housing loan, taga Nagano pa. Kaya next year ng January, pupuntahan namin yun para abutan ng presents, ayan, ng regalo from Entras Japan Homes, yung 65 inches television. Ayan. Nasa Nagano kami next month. Balik na ako ng office. Pero bago ako bumalik pala ng office, magla-lunch muna ako. Baka daan na lang ako ng convenience store. Nakabili na ako ng pagkain sa 7-Eleven. Dito ako sa second row ng sasakyan kasi mayroong table dito. Ayan. Niga. Bumili ako ng rice cake. Kami yan, dessert. Tapos bumili ako ng soup kasi medyo anong panahon ngayon, malamig-lamig eh. Ayan, yung binili ko soup with ginger and chicken. Sobrang sarap po nitong soup na to kasi may luya. Tapos mainit. Yan, masarap sa lalamunan. Onigiri. Itadakimasu. Okay. Soup. Ayan. Bango. May luya. Sarap. Po yung itsura niya. May mga luya, may gulay, tapos may meatballs lang dito, ayan. Tapos the rest, may mga luya na siya, puro luya. Sobrang sarap niyan, lalo na kapag mainit. Ayan, kain po tayo. Habang mainit. Okay. Itadakimasu.